Tawag sa pagsamba, mga awit kabanata 124, talata 6 hanggang 8. Tayo ay magpasalamat, si Yahweh ay papurihan, pagkat tayo iniligtas sa malupit na kaaway. Ang katulad nating libong sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya nang ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay kay Yahweh nagmumula. pagkat itong lupa at langit, tanging siya ang lumikha. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, dinadalangin namin na inyong ibuhos ang pagpapala na nakalaan sa bawat isa sa amin. Patuloy naming maranasan ang inyong presensya. Pagliwanagin ninyo ang aming mga puso at isipan. Kahabagan ninyo kami at patuloy nawa namin maranasan ang inyong kapangyarihan sa gitna ng aming mga pagsubok at tukso na dinaraanan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen.
Ang pagbasa sa banal na kasulatan ay magmumula sa Roma, Kabanata 12, talata 1 hanggang 8. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialin ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag po kayo makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagaan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ng bawat isa. Gayon din naman, kahit na tayo ay marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos. Magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglilingkod tayo, magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung magbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakagawa ang inyong kaloob, gawin ninyo yan ng buong galak. Joy and the pain, I make him yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blessing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a blessing sacrifice.
Lord, I offer you my life. And we give that you have not given. And what do we have that is not already yours? All we possess are this life we're living. That's what we give to you, Lord. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you as a blessing sacrifice. Lord, I offer you my Meron po tayong kasabihan na matira ang matibay, no? So, ito pong salitang ito ay ginagamit natin kapag halimbawa mayroong palakasan, kunyari boxing. Kung sino yung manatiling nakatayo, yun po yung matibay. Sa ating pong buhay ay gayon din. No, tayo po ay dumadaan sa iba't ibang uri ng mga hamon at pagsubok ng buhay katulad po nitong pandemic na ito ng COVID-19. Pero parang ang hirap sabihin na matira matibay sapagkat alam natin hindi biro-biro ito pong pinagdadaanan natin sa ating mundo, tayong mga Pilipino at sino mang mga tao sa iba't ibang lugar. Pero meron po akong naalala dito na sinabi na sa banal na kasulatan na yung pong nananatiling nakatayo o matatag, ito po ay mayroong magandang pundasyon. Doon po sa Matthew chapter 7 ay binabanggit dito na mayroong dalawang tao na nagtayo ng bahay. Yung isang taong mangmang ay nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Pero yung tao naman na tinawag na matalino ay nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng batuhan. Nang dumating ho yung bagyo ng buhay, no, yung hangin, yung tubig, ay madaling nawasak ho yung bahay na nakatayo sa ibabaw ng buhanginan. Ngunit natiling nakatayo yung bahay na nakakatayo at ang pundasyon ay sa ibabaw ng bato. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, patnubayan po ninyo kami sa amin pong pagbubulay-bulay ng inyong salita. Buksan po ninyo ang aming mga puso at isipan sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu na nabibigay ng pangunawa, nagtuturo at ng inspirasyon. Ito po ang aming kahilingan at dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, dito po sa ating babasahin mga talata ngayon sa Matthew chapter 16 from verse 13 up to verse 20. At ganito po yung ating mababasa. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa anak ng tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong uli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro,
At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. At mahigpit niyang iniutos sa kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Mga kapatid, katulad po ng aking binanggit kanina, nananatiling matatag ang ating buhay kapag meron tayong matatag na pundasyon. At dito po sa ating pinag-usapan, meron lamang pong ilang bagay na gusto ko pong i-highlight. No, hindi ko po tatalakayin ang buong talata na ating binasa. Gusto ko lang pong mag-focus doon sa tanong ng ating Panginoon sa mga alagad. No, dalawang klaseng tanong yung kanyang itinanong sa mga alagad. Nung sila ay nandun na sa Caesarea Philippos, ito po ay lugar ng mga hintil. At ang mga taong binabanggit niya dito ay hindi po mga Hudyo. Sapagkat doon po sa Jerusalem, makikita ho natin, sa Israel ay naging tanyag po ang Panginoon dahil doon sa kanyang mga palatandaan o mga himala na nagawa. At alam ho natin na dito ho sa unang bahagi nitong mga talatang ating binasa ay yung mga Saduceo at mga Perseo ay humihingi ng tanda, no, tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi ito sinagot ng Panginoon. Isa lang yung kanyang sinagot dito. Doon po sa talatang 4 ng the same chapter ay binanggit po ng Panginoon, hindi kayo bibigyan ng tanda maliban doon sa himalang ginawa kay Jonas. At kung titingnan po natin yung himala na yon, na yun yung tanda na ibibigay dito sa mga Pariseo at Saduceo o yung mga church leaders ay yung katulad nung kay Jonas. Ano po ba yung katulad kay Jonas? Si Jonas po ay, sabi dito, ay nilunok, hindi naman kinain, nilunok ng isang malaking isda. Hindi rin ho binanggit dito sa aklat ni Jonas kung yun ay balyena, basta malaking isda ang binanggit. Pero makaraan ang 3 araw, siya ay iniluwa nito. No? Ibig sabihin, hindi siya namatay, siya ay buhay. At yung misyon ni Jonas ay kanyang isinakatuparan para po ang Ninive ay talagang magsisi sa kanilang mga kasalanan at pagbalik loob sa Diyos. Dito po sa bahaging ito, parang binabanggit dito na ang ating Panginoon ay siya ho yung bagong Jonas sa panahon ng mga alagad. Na siya nga ay ipinangako na mamamatay ngunit muling mabubuhay sa 3 araw. At siya ang magiging tagapagligtas na hindi lamang ng Israel kundi ng buong mundo. Mga kapatid, nung sila ay nagpunta sa Caesarea Philippos, sinama niya ang mga alagad para expose na yung mga alagad, no? Hindi lamang sa mga kasama nila o katulad nila mga Hudyo, kundi sa mga hintil din naman. Dahil dito pa nihahanda ng Panginoon yung kanyang mga alagad doon sa kanilang gagawin bilang mga disipulo niya. Kaya nga, para sila mismo ang first hand na makarinig at makaunawa ng mga patutuunan na nanggagaling sa ibang tao, hindi lang sa mga Hudyo, kundi sa mga hintil, ay tinanong niya, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa anak ng tao? No? Tungkol sa ating Panginoon. Kasi ina-address ng ating Panginoon yung kanyang sarili bilang anak ng tao. Sinabi nila, ang tingin po nila sa inyo, kayo daw po ay si Juan, no, na tagapagbautismo. O kaya kayo po ay si Elias o si Elijah. At kayo po ay si Jeremias o isa sa mga propeta. So lahat naman itong binanggit na ito ay mga propeta. So kinikilala siya ng mga tagalabas na ang ating Panginoon ay isang propeta. Kaya nga, yung pangalawang tanong na tinanong naman ng ating Panginoon yung kanyang mga alagad, kayo naman, no, para sa inyo, sino ako? At dahil nga ang pinaka-leader nila noon ay walang iba kundi si Pedro yung nagsalita. At tingin ko ito ay meron ng
pagkakaunawaan yung mga alagad dahil nga magkakasama sila sa lahat ng mga karanasan nila tungkol kay Kristo Jesus, yung kanyang pangangaral, yung mga himala na nangyari, pagpapakain sa 5,000, 4,000, no? At marami pang mga ginawa ang Panginoon at maging yung minsan ipinahayag nila nung sila ay nasa bangka na sila ay sinamba nila si Jesus at sinabi nga nila na wala makagagawa nito kung hindi siya ay anak ng Diyos. Kaya dito si Pedro na yung naging boses at sinabi ni Pedro, kayo po ang Kristo. Ibig sabihin yung Mesias, no? The Anointed One. Yun pong ibig sabihin. At meron siyang idinagdag, ang sabi niya, ang anak ng Diyos na buhay. So, ibig sabihin nito, dito ay ipinahayag niya yun. At napaka ganda ng binanggit ng ating Panginoon tungkol doon sa sinabi ni Pedro. Dito sa verse 17, sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, no, kundi ng aking Ama na nasa langit. So, ibig sabihin, ano ho yun? Yung pagiging Mesiyas ay, parang matagal nang iniintay ito ng mga Hudyo. At meron silang pagtingin na si Jesus nga ang Mesiyas. Pero yung banggitin ni Pedro na ikaw, no, doon sa verse 16, sinabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi ng Panginoon, hindi na ito revelation na sa sarili mo lang. Ito ay revelasyon mismo ng aking Ama. At dahil doon, mapalad ka. Yan. At merong binanggit ng ating Panginoon sa verse 18, at sinasabi ko sa iyo, kausap niya si Pedro, ikaw ay Pedro, no? At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ano pong ibig sabihin ito? No? Ibig sabihin ba nito na yung iglesia ng Panginoon ay itatayo yung pundasyon at ang pundasyon ay si Pedro? Meron pong theological meaning po ito na kailangan nating maunawaan. Yung salita pong, yung pangalan ni Simon na Pedro, ang ibig sabihin po nun sa wikang Griego, yung Petros, ay rock, no, bato. At ayon po sa mga Bible scholars, yung ginamit ho doon sa and on this rock I will build my church ay hindi po katulad nung binanggit nung una na Petros, kundi ang ginamit pong salita ay Petra, no? Parang female rock. At mayroong nagsasabi nga na hindi ito si Pedro ang magiging pundasyon, kundi kasama si Pedro doon sa magkasama para itong pundasyon na to ay mabuo. So hindi pwedeng nag-iisa lang. Kailangan mayroon ding mga rock na kasama itong pinaka-ultimate foundation na ito. At sino yung talagang pinaka-pundasyon? Kaya nga meron tayong awit na yung Church One Foundation is Jesus Christ, no, our Lord. Siya lamang yung tanging pundasyon. At ang binabanggit dito na Petra ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ho yung the only foundation. No? Kaya nga hindi pwede maging pundasyon yung iba. At dahil nga siya lamang yung talagang anak ng Diyos. No? Pero lahat ng mga nanalig, lahat ng nagpapahayag na siya ang Kristo, na siya ang anak ng Diyos, ay si Pedro. Ibig sabihin, kasama ka at ibibigay doon sa kanila yung sinabi nga doon sa verse 19, ibibigay ko sa inyo ang mga susi sa kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang iyong ipahintulot sa lupa ay ipahintulot din sa langit. At ano po yung binabanggit dito? Alam mo ninyo, may kinalaman yan doon sa pagpasok doon sa kaharian ng langit. Kasi susi di ba? Hindi ka makakapasok kapag hindi ginamit yung susi na yon. At ano po yung susi na yon? Kung titingnan po natin, doon po sa Ebanghelyo ni Juan, ay binanggit ng Panginoon doon sa mga alagad na meron kayong kapangyarihan. Ito po yung kapangyarihan Kapangyarihan na ang inyong patawarin ay patatawarin. Ngunit ang hindi nyo patawarin ay hindi rin patatawarin. Ano pong implikasyon nun? Ang ibig sabihin nun, ang mga tao na nagpapahayag
na si Jesus ay Kristo, no? Siya po yung Messiah, yung kanilang tagapagligtas, at siya yung anak ng Diyos na buhay. Kapag ikay nananalig sa Panginoon, nagpapahayag ka dahil binigay sa iyo yung susi, no? Yung mga susi sa kalangitan para makapasok ang mga tao. Kaya nga, ang isang dahilan para makapasok ang tao ay yung sila ay mapatawad sa kanilang mga kasalanan. Biro mo, meron kaisipan kasi ang mga Hudyo, ang tao hindi pwede magpatawad ng kasalanan, Diyos lang ang pwedeng magpatawad ng kasalanan. Pero binigyan tayo ng susi, tayong mga mananampalataya, na yung patawarin natin ay patatawarin din. Yung hindi natin patawarin, hindi rin patatawarin. No? Siguro kung merong pilosopo sa atin, sasabihin, ay galit ako sa taong yan. Hindi ko yan patatawarin para hindi makapasok sa langit. Eh mga kapatid, tingin ko, hindi ganun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin ng Panginoon, tulad niya, ang dahilan kaya siya naparito sa mundo upang iligtas ang lahat ng tao. Kaya kailangan ang lahat ay mapatawad sa kanilang kasalanan. At sino po yun? Yung mga nananalig, no, kay Jesus bilang kanilang Panginoon. Kaya nga sabi, ang sino mang sasampalataya sa Kanya, hindi na mapapahamak, may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yun ay mga napatawad na, pinawalang sala. Bakit? Dahil nga, pinatawad sila ng ating Panginoon. Ibinigay niya yung kanyang sarili bilang kabayaran ng kanilang kasalanan. Kaya napakahalaga po dito, mga kapatid, na tayo mga mananampalataya, no? Wag ho natin gamitin yung authority yung binigay sa atin na huwag magpatawad. Meron ng isang magandang question eh. Meron bang dahilan para yung mga taong nakapaligid sa iyo ay hindi pumasok sa langit? At ang dahilan nun dahil hindi ka nagpatawad kung sila man ay nag-asala sa iyo. Ikaw ang dahilan kaya hindi sila papasok sa langit. Pero napakaganda kung ikaw ang magiging dahilan kaya sila papasok sa langit. Bakit? Dahil napatawad mo sila sa kanilang mga kasalanan. Alam niyo mga kapatid, tayo nagkakasala rin. At sabi nga, patatawarin lamang ng Diyos yung mga taong nagpapatawad din. Kung ano yung ginawa mo, gagawin sa iyo eh. Kaya kung di tayo nagpatawad, hindi rin tayo patatawarin. Kaya pag sinabi natin na yung mga kaaway ko, hindi ko yan patatawarin. So, sorry sa iyo. Bakit? Kasi hindi ka rin patatawarin. Kung ayaw mo silang pumasok sa langit, hindi ka rin papasok. Kaya nga mga kapatid, hindi lamang yan. Isa lang yan sa mga susi. Kaya nga sabi, ano man yung ating pigilan dito sa lupa, pipigilan sa langit. No? Parang pinipigilan natin yung pagpapala ng Diyos sa mga tao kapag hindi natin sila pinagpapala. Kaya kung gusto natin gumaling ang mga tao sa karamdaman, kinakailangan din hilingin natin sa Panginoon yung kagalingan na meron tayo, mangyari din sa iba. Alam mo, kaya hindi ka nagkakasakit para tulungan mo yung nakasakit. At kung ikaw man ay nagkasakit, no, meron ka mang naging problema, halimbawa, may mga Kristiyano na matay sa cancer. Ba't yung Kristiyano na matay sa cancer? Ba't yung Kristiyano na matay sa COVID? Pero hindi ho natapos yung kanilang buhay doon. Meron akong kilala na talagang sa panahon na siya may cancer, marami siyang mga may cancer din ang natulungan para maihanda, para humarap sa Panginoon. Yung kanilang espiritu ay naihanda ng taong yun. No, dahil hindi nawala yung pag-asa. Ibinigay niya yung pag-asa doon sa mga tao na katulad din niya na mayroong karamdaman. Dahil alam niya, ito ay physical na karamdaman, pero mayroong pang susunod. Kaya nga sabi doon, yung susi na yun ibinigay sa atin. Kaya minsan pinapayagan nga ng Panginoon na kung yun ang mission mo, na ikaw ay maging tagapag-akay ng mga katulad mo. Kaya nga si Jesus sabi nga suffering servant, no, suffering Messiah. Naramdaman niya at naranasan niya na siya mag-suffer para tayo iligtas sa ating kapahamakan. At katulad niya, dadaanan din natin yun, mga kapatid. Kaya sa diwang ito, tandaan ho ninyo, no, na ang nagpapahayag na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, tayo po ay kasama doon sa pundasyon. No? Dahil si Kristo mismo yung pundasyon at nagiging bahagi tayo sa pundasyon ng iglesia ng ating Panginoon. At bilang bahagi doon sa kanyang iglesia, binigyan ho tayo ng kapangyarihan na anuman yung ating pakakawalan niya, anuman yung ating pigilan, pipigilan din doon sa langit. Pero huwag tayong maging dahilan para hindi pumasok ang mga tao
at maligtas dahil sa hindi natin pagpapatawad. Gawin po natin ito dahil isa sa pinakamahalaga na mission natin is to reconcile the world doon po sa ating Diyos. Yun po yung mission ng ating Panginoon. To reconcile the world to Himself at paadalin sa ating Panginoon. Kaya sa diwang ito, matira ang matibay. Sino po yung matibay? Ito po yung mayroong matibay na pundasyon. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Magbigay tayo sa Panginoon, magbigay tayo sa Diyos. Kabuhayan mo'y ibabangon, pangako ng Panginoon. Magbigay tayo sa Panginoon, magbigay tayo sa Diyos. Kabuhayan mo'y ibabangon, pangako ng Panginoon. Huwag gayahin ang ating Diyos, ikapu mo ay ibuhos. Durungawan ng langit ay mabubuksan, pagpapala ay makakamtan. Ikasampung bahagi lang ang hinihingi ng Diyos. Buong puso mong ihahandog, sa Diyos ay nakakalugod. Huwag gayahin ang ating Diyos, ikapu mo ay ibuhos. Durungawan ng langit ay mabubuksan, pagpapala ay makakantan. Huwag gayahin ang ating Diyos, ikapu mo ay ibuhos. Durungawan ng langit ay mabubuksan, pagpapala ay makakamtan. Pagpapala ay makakamtan, pagpapala ay makakamtan. Panalangin po natin ang mga handog. Salamat po tanggap, maging karapat dawat nawan itong aming mga kaloob na handog at ikapo. Basbasan po ninyo ang mga ito para magamit sa gawain at mga pangangailangan ng inyong iglesia. Ito po ang aming dalangin at mga kaloob sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. By the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. Oh, who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go
the Lord of snow and rain. I have borne my people's pain. I have wept for love of them. They turn away. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my words to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go if you lead me. I will hold your people in my heart. I will go when you lead me. Father, lead me. I will go. I will follow endlessly. Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go if you lead me. I will hold your people in my heart. Sama-sama po tayong manalangin. Mapagpalang Diyos, Salamat sa mensahe ng aming narinig. Patuloy nawa kayong mangusap sa aming mga espiritu upang maitaya namin ang kadakilaan ni Jesus bilang Kristo at aming tagapagligtas. Gabayan nawa kami ng inyong banal na espiritu upang lahat ng aming sasabihin ay magtataas ng inyong pangalan. Maghari nawa kayo palagi sa aming mga buhay at sa bawat isa sa aming buong sambahayan. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Happy birthday to you, and may all your dreams come true.